Hey guys, this is Jonathan Orbuda. You're watching I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, welcome and consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification para ma-notified kayo every time na mag-live at mag-upload ako na moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using our social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me. It's at I Love Tanchong. Yun lang po yung tatlo na active ako. And visit my blog kasi nagsusulat din ako doon at www.ilovetanchong.com. Welcome back. Maraming salamat. Alam ko at sigurado ako kung bakit nyo to kinlik ng video na to dahil sa title at sa thumbnail. Isi-share ko sa inyo kung magkano talaga ang sahod ko sa full-time employee at sa pag-YouTube. Isi-share ko rin sa inyo kung paano ko binudget at ano-ano mga expenses ko in line sa pamumuhay ko as simple way possible. Dahil nga, alam nyo naman sa isang buwan na income ko, gagastos ko rin paikot-ikot at paikot-ikot lang ang gastos, kita, gastos, ganun lang ang buhay ko. So, isi-share ko sa inyo guys, stay tuned. Unang-una, nagdadalawang isip ako kung isi-share ko ba sa inyo to guys. Hindi lang sa inyo kung sino mang random na mga tao na makakapanood nito. Kasi inisip ko siya maraming beses. Dahil nga, kapag i-disclose mo ang sahod mo sa online, hindi lang sa online, kundi personally sa mga kaibigan mo or sa mga katrabaho mo, parang hindi siya appropriate guys na isi-share ang isang sahod o magkano ang kinikita mo sa buwan-buwan. Dahil unang-una, para kasing kapag shinare mo ang amount na kinikita mo, you're questioning the worth of that person. So, alam ko na sa totoong buhay talaga, yun ang nangyayari. No matter how skillful you are, no matter how talented you are, and if you're earning that specific amount, nagre-reflect yan kung ano ang worth mo. Like Henry C., billion yung kinikita niya, may worth yung buhay niya. Like for the specific YouTuber, may worth yan. At nakikita natin yan, ginugoogle nyo yan kung ano yung worth ng isang tao, lalo pag namatay, meron yung worth talaga siya. Meron itong specific monetary equivalent sa isang buhay ng tao. Ngayon, kung tinatanong mo yan sa isang katrabaho mo, sa isang kaibigan mo, kung magkano ang sahod mo, it seems that you are questioning the worth of that person. That's why, medyo hindi siya pinag-uusapan. At kahit ako personally, parang dagdadalawang isip ako i-share sa inyo kung magkano ba talaga kinikita ko sa pagiging empleyado at pagpa-part-time ko online sa YouTube at sa vlog ko. So, medyo nag-reluctant talaga ako. Pero mas marami ang dahilan. Nung nag-evaluate ako, mas marami ang dahilan kung bakit ko dapat i-share ito para sa inyo. Unang-una, maraming makaka-relate dahil alam ko na majority ng mga nanood ko is young professional at mga nagtatrabaho dito sa Maynila. And pangalawa, lalo na yung mga nasa probinsya na mga kamag-anak ko or mga kamag-anak mo na nagtatrabaho ka din sa Maynila na katulad ko na iniisip kasi nila na kapag nagtatrabaho ka sa Maynila sobrang yaman. So it's time for you guys sa mga nasa probinsya na mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, mga kaklase ko na nasa probinsya ngayon sa Bohol, sa Binangonan, na hindi po ganun kadali ang kumita at magtrabaho at kumayo dito sa Maynila. Dahil alam ko na malaki ang kinikita ng isa. Alam nyo na malaki ang mabilis kumita dito sa Maynila ng pera, pero hindi nyo rin alam kung gaano kamahal ang mamuhay dito sa Maynila, hindi tulad sa probinsya. Kaya i-disclose ko po sa inyo dahil alam ko na sana matauhan kayo na hindi po ako mayaman. Kasi akala kasi nung iba, hindi ako muuwi ng Bohol parati tuwing piyesta. Hindi ako nagpapadala ng pera dahil akala nila mayabang na. Hindi tumitingin sa pinanggalingan. So hindi po. Sa video na to, isang dahilan kung bakit ko sasabihin kung magkano ang ginagastos ko at sinasahod. Dahil nga, para matauhan din kayo na hindi po ako porkit nasa Manila, hindi na po ako kumakayod kalabaw dito. Akala nyo na lang nagpupulot na ng pera at walang ginagastos. Maloka kayo sa mga gastusin ko. Pangatlo, since tataas na rin naman ang aking income kasi meron kaming appraisal sa company and my YouTube is increasing as well. So it's time for me to disclose as of yet kung magkano ang kinikita ko ngayon para alam ko next 2 months from now mag-iba na yung pera sahod ko. So yun na yung isisekreto ko. Yun na yung isisekreto ko 2 months from now. Pero as of yet, ito po yung mga nangyayari at kinikita ko nitong mga past months at nitong mga nakaraang araw, nakaraang buwan. Yung iba kasi nahihiya i-disclose like tatanungin, hey, magkano sinasahod mo? Ay, maliit lang kasi you're questioning the worth of that person talaga. Now, pangatlo, huling-huling rason dahil nga fully paid na po ako sa mga utang ko kay Princess at alam nyo naman yan, yung camera ko, yung GoPro ko, yung mga gadget ko, minamonthly ko sa kanya. So, at least this time, fully paid na po ako sa kanya. So, wala na yung budget ko na para sa kanya, para pagbayad sa kanya. Talagang appropriate na sa pamumuhay
pamumuhay ko yung mga ibabudget ko ngayong moving forward. Now, yung sahod ko po yung tinatanggap ko ngayon is 35,000 po as a full-time employee sa pagko-call center ko na tumagal ako na ang tenureship ko po ay 3.5 years na po akong nagte-thank you for calling. So, ang sinasahod ko po, ahente lang po ako, talaga agent, yung nagte-take ng call. So, ang kinikita ko po is 35,000 a month. Plus, pa kung merong incentives. So, since variable na yon, hindi ko na siya sinasama. So, 35,000 roughly, so tumatanggap ako ng mga 17,000 or 16,000 every cut-off as of yet. Now, meron akong YouTube na alam nyo naman na variable din siya, nagbabago-bago siya, depende sa sipag ko ng pag-upload at gagawa ng video. So, pinakamataas ko po sa 7,000 na 6,000 or magsi 7,000 na kasi yung subscribers ko ngayon. Ang kinikita ko po dyan kapag sinipagan ko po ay halos na sa 5,000 a month po kapag walang nag-viral na video. Yung mga normal lang na upload ko na pag nag-upload ako, yun may kinikita sa ads. So, pinakamataas na po sa akin yung 5,000. Pinakamababa is yung 2,000 kapag tinamad na talaga ako kapag hindi ako nag-upload. So, nag-average siya kapag nag-upload ako regular, monthly, ganyan, nag-range siya ng 3,000 to 3,500. Yan yung kinikita ko sa YouTube as of yet sa ganyang status ng subscribers ko at yung mga audience ko. So, since meron nagsusulat pa ako sa vlog, so meron din akong income doon. So, roughly, kapag tinotal ko talaga siya, malinis na kinikita ko is 40,000 a month. So, yun po ang kinikita ko. Yun po ang worth na isang Jonathan Orbuda as of yet. Parang alam siguro, pag sinabi kong 40,000 at isang probinsyano or taga Bohol yung manunood nito, malamang sasabihin niyo, ay mo yaman naman ito. Hindi po, dahil ganito po. Meron kasi akong napanood na video sa YouTube na ang title is how to budget. Si Venus Ra at saka si Vince Rapisora yung nag-usap nito. Sinasabi niya na sa entire month mo na kinikita mo, you have to budget to 5% of that para sa insurance mo. So 15% is your savings, 20% is investment. Invest mo yung 20% of your income sa isang buwan. Sa investment, pwede kang magpatayo ng babuyan or sa probinsya or invest mo siya. And then 60% of the total income is in like yung paano ka para makasurvive ka sa isang buwan. Pero as I've watched that video, hindi yan yung nangyayari sa buhay ko. No, paano ko binudget yung kinikita ko na 40,000 a month? 8,100 para po sa condo mortgage ko dahil naka-loan po itong condo ko. 8,100 yan po yung binabayad ko sa Pag-ibig. 30 years to pay po yan. So 30 years akong kumakayod para makabayad ako ng 8,100. So hindi po ako mayaman. So alam niyo yan, may utang ako na 1 million sa Pag-ibig para tinitirhan kong sobrang liit na to. So every month yan. Ngayon kapag hindi ako nakabayad, merong penalty. Pag adhere naman sa pagbabayad, 8,100 just the condo itself. Plus pa, meron akong monthly condo dues, 1,300 every month. Yan yung binabayaran ko sa condo para sa maintenance, sa elevator, sa utilities, sa maglilinis. So, wala kaming ibang facilities dito, pero 1,300 po ang condo dues ko. Ang square, it's 93 pesos per square meter, which is way high kung sa market value ng mga condo dues sa dyan. Pero kini-question pa namin yan kasi nga yung 93 pesos talaga per square meter is way too high para sa isang condo na wala namang residential naman to, hindi naman to resort, walang beach, walang swimming pool. So kini-question namin yan. So it's 13 square meters kasi to, so maliit talaga siya, micro living, so times 93, so 13 square meters times 93 pesos is 1,300. So yun yung monthly na binabayad ko every month yun. So that's 15,000 a year. Aside from that, nagbabayad ako ng 200 para sa tubig ko. So good thing kasi nga ako lang naman mag-isa, ligo lang naman at saka inom kasi meron naman akong yung water filter ko, hindi na ako bumili ng mineral waters. Yung tubig ko talaga is pangligo, panghugas at panginom. Yun lang yung ginagamit ko kasi hindi naman ako naglalaba dito sa loob kasi may laundry mat naman dito, which is another budget naman siya. So ang tubig lang talaga na binabayaran ko, pinakamababa is 150, pinakamataas 200. Ako lang po mag-isa niyan. Ngayon, magulat kayo sa kuryente ko, 4,000 a month ang binabudget ko sa kuryente ko. Since prepaid yung kuryente ko, so every cut off, nagpapaload ako ng 1,500 or di kaya 2,000. So that's
roughly 3,500 to 4,000 monthly ang binabudget ko para lang sa kuryente ko. Alam nyo kung bakit? Dahil may aircon po ako, tapos may microwave ako, and then yun lang, ref ko kasi mababa ang konsumo, pero ang pinakamalaki talagang kumonsumo ng kuryente ko guys is yung kuryente na sinisip-sip ng aircon na to. Kasi halos kung 8 hours ako na or 12 hours ako na nag-aircon, so bali 90 pesos po per day ang kinukonsumo niyan. Kapag nandito ako pag weekend, 24 hours naka-on yan, parang 120 po ang bawas niyan. So yun, 4,000 every month po ang budget ko sa kuryente. Hindi pa ako hindi pa ako nagluluto niyan. Wala pa akong mga electric, mga gamit na pangluto kasi wala pa naman akong pangluto. So tataas pa yan kapag nagpa-install ako ng lutuan or kusina na maliit dito sa loob. Kasi nga electric lahat ang gamit, bawal gasol dito. Another 5,000 naman para sa pamasahe. So bakit nagtataka kayo? Bakit 5,000 pamasahe mo? So bali ang budget ko every cut-off or kinsenas katapusan is 2,500 para sa pamasahe ko kasi meron akong service hatid sundo papunta sa trabaho ko. So ang pamasahe ko na papunta is 120 kasi nga kailangan ko magmotor kasi pag nag-commute ka dito sa Manila, naku, kailangan mong magising umaga para pumila. Nagkakasakit-sakit ako para lang pumila sa MRT at sa bus. So tumatanda na ako. So hindi ko na kaya makipagsiksikan na makipagbaliyahan sa MRT araw-araw. Mas pinili ko mag-budget sa motor which is 120 papunta, 120 pa uwi. So in total 240 a day. So 10 araw ang pasok ko kasi nga kahit sinas katapusan. So 5 days. So that's 10 days. So parang 2,500 ang budget ko sa every cut-off which is binabudgetan ko siya ng 5,000 every month. Another 2,000 para sa gym ko dahil nag-enroll ako sa Anytime Fitness Gym. Kailangan din natin hindi pabayaan ang ating katawan dahil call center, nakaupo ka lang, tapos pag uwi sa bahay, tutulog ka lang, yun lang yung paulit-ulit mong ginagawa at hindi mo na napapansin yung katawan mo nanghihina na. So kailangan mo rin gumalaw-galaw. So nag-enroll ako sa gym nakasama talaga siya sa budget, 2,000 a month po siya sa Anytime Fitness. Another 5,000 para sa insurance ko. So meron ako insurance sa Pro Life. So ang insurance ko is health insurance, life insurance, and then meron akong ding investment na kasama na after 10 years meron daw makukuha, pero hopefully hindi magbabago yung market, ipataas o pababa. Hopefully ang pinakamababa ko makuha as a dividend is 400,000, pero inaaral ko pa yung market kasi pinsan, di ba, nagpa-fluctuate ang market. So at least insured ako kung mabaldado ako or kung matsugi bamba mo, kung ano man yung mangyari talaga kasi risky naman yung ginagawa kong pagmumotor araw-araw, punta pa uwi sa bahay. So at least meron akong naka-insured kapag nagkasakit, ayan, meron. Aside from meron namang insurance sa company, hindi kasi yun sapat dahil ang insurance sa company na pinapasukan ko is 150,000 lang per illness. Ngun pag meron ka hospital, kulang na kulang yan. Kaya kumuha na ako ng insurance para may at least may on the top of the gastusin kasi sobrang mahal po magkasakit dito sa Manila. Yan po ang katotohanan. Tapos pinabudgetan ko rin ng 1,000 para sa laundry dahil pag nagpa-laundry ako every kinsinas katapusan, so yung mga bedsheet, mga ganon. So yung 1,000 po na yan every month, bali pagpapatuyo, kasama na po yung paglaba at kasama na rin po yung detergent dahil ang detergent dito is liquid detergent saka conditioner, yan lahat binabudgetan ko siya ng 1,000, pero most of the time nasa 800 lang siya. So binadgetan ko lang siya ng 1,000, at least pag sumobra meron akong labahan na emergency, at least meron tayong makukunan. So 1,000 every month, that's 500 every cut off. So bultuhan kasi ako pag naglaba, mas nakakatipid dahil every salang kasi 8 kilos, basta parang papatak siya ng 145 pesos per 8 kilos na isang salang matutuyo na siya. 4,000 para sa grocery kasi nag-grocery ako dito. Nag-store ako dito ng mga prutas, bigas, or mga hotdog na pwedeng lutuin na on the go. Pag nandito lang ako sa bahay, at least meron ako makukuha dyan. So every cut-off is 2,000. So that's 4,000 every month. So para sa grocery ko pa lang. So sa mga bibili ako ng gamot or bibili ako ng pang anti-allergy or mga kahit anong mga grocery na pa yung basurahan, yan, mga gamit ko dyan pang hugas, yan. So kasama na siya dyan sa grocery ko na
worth 4,000 every month. 3,000 is allowance. So 1,500 yung allowance ko every cut-off. Medyo mababa dahil meron na rin naman akong grocery, di ba? Kumbaga, yung allowance ko na lang is kung meron akong gustong kainin sa office na hindi ako magbabaon, tapos yung isang meal doon is 60 pesos or 65 pesos. So, pinabudgetan ko siya ng 1,500 every cut-off. At least meron akong makukunan. Paload or pagkain or meron akong chicherya na gustong kainin, ganyan. So, at least mabibili ko siya. Hindi ko naman pwedeng i-deprive yung sarili ko. Another 550 para sa Netflix dahil nag-subscribe ako sa Netflix. Mas maganda kasi yung mga movies sa Netflix. Ang premium ko sa kanya. So, at least binenta ko kasi meron kasi pwedeng 5 profile. So, binenta ko yung 5. So, tigawa 120. So, at least bumalik din sa akin. So, pero yung 550 yun talaga yung binudget ko para magbayad. Kasi kung hindi man magbayad yung iba sa akin, at least yung 550, nakabayad ako. Internet ko is 1,800. So, medyo mahal siya talaga kasi 5 Mbps lang po siya. In-house po siya dito sa Urban Deca. Merong sarili ditong provider na 1,800 na medyo may kaso pa ngayon dahil nga hindi sila nagpapapasok ng ibang provider dito. So, in-house po ang provider dito. Yung brand is FDTH. Yung parang in-house brand nila na sila lang parang binenta nila sa mga unit owners dito. So that's, imagine is only 5 Mbps, 1,800. Kumbaga kung sa Converge ko yan kinuha, yung 1.5 is 25 Mbps. Medyo mahal po siya pero wala akong magagawa. Ayaw nila magpapasok dito ng ibang provider. So it's 1,800 na yung kinuha kong package na 5 Mbps para lang mag-stream na malinaw yung Netflix. Kasi yung Netflix, kapag mababa yung internet mo, hindi mo rin ma-appreciate kasi sobrang labo din ng Netflix. Plus pa, nag-YouTube ako at internet is a human right na ngayon dahil nga, nag-YouTube ako, paano ako makapag-live, paano ako makapag-live stream at makapag-upload ng mga video, updated sa mga nangyayari at mag-upload ng kung ano-ano kung wala akong internet. So as a YouTuber, malaking bagay sa akin yung 1.8 na yan dahil kahit 5 Mbps lang, at least meron, di ba? Kung may option naman na mas mataas, lilipat ako. Pero for now, 1,800 ang budget ko dyan. And then, 4,000 is for my savings kasi kailangan ko rin mag-savings. So, yung savings na yan, hindi ko talaga siya ginagalaw. It's either 3,000 yung isi-save ko, 1,000 panggala, panggastos, pang lalaki, ganyan. Pero yung 4,000, as much as possible, kailangan malalagyan ko talaga yung savings, yung savings kahit papano at hindi ko siya ginagalaw. Kapag na-short ako sa allowance ko, nangungutang ako pero hindi ko talaga ginagalaw yung savings ko kasi pa isang account kasi ako naka-time deposit. So, din-deposit ko siya kasi pag halimbawa nawalan ako ng trabaho, nagkasakit ako, at least meron akong emergency fund kasi aminin na natin, walang tutulong sa atin kung ikaw lang mag-isa kahit kamag-anak, hihindian ka kapag wala kang pera. So, you need to be prepared for yourself lalo kapag nasa Maynila ka, kapag meron kang savings, hindi mo pwedeng galawin yun kasi nga emergency fund siya. Kasi pag nawalan ka ng trabaho, at least meron kang emergency fund na pinag-iipunan ko kahit papano. So far, yun lang po yung meron ako. Wala akong investment kasi nga, meron ako naka-time deposit ako. Matagal lang yung naka-time deposit ko pero hindi ko siya ginagalaw dahil alam nyo naman, nag-time deposit, iba yun, ibang concept yun. At least pag tumanda ka, at least meron ka makukuha aside pa sa insurance na yung investment ko. So yun po yung total na ginagastos ko. And dati nung hindi pa ako ganito yung lifestyle ko, sobrang every weekend yung nangungupahan pa lang ako, may karampot akong sahod, talagang travel ako ng travel, bar ako ng bar, gimmick ng gimmick. Pero ngayon na itong tumatanda na ako, na nagti-30 plus na ako, na iba pala kapag yung pinaghirapan mo, kailangan mo talagang gastusin sa tama at as much as possible. Yung problema ko kasi sa sarili ko is yung spending habit ko. Minsan, dahil nga nandyan si Princess, mabilis hiraman ng pera. Alam mo, nanghihiram ako dahil pagdating sa sahod, bayaran ko. So, nagkakaroon ng tendency na yung attitude ko or yung spending habit ko, yun yung kailangan kong disiplinahin. Ako, wala akong credit card. Pag alam ko ng spending habit ko, kapag meron ako, alam ko hindi ko madidisiplina. So, well, to begin with, walang yung mayaman na empleyado talaga. Pero merong asenso. Depende na sa inyo kung paano nyo pagyayamanin kung meron kayo. So as of yet, ngayon, kailangan kumayo dahil merong gastusin. Pero yung pamumuhay ko naman is in line doon sa kinikita. Meron tayong sinasabi sa economics, guys, na kung gaano kalaki yung kinikita mo, ganun din kalaki yung in-spend mo. So in proportion po, yan, directly proportional. Kaya hindi na tayo magtaka na sinasabi natin na walang yung mayaman na empleyado. Dahil nga,
in proportion din sa quality of life. Kung dati, nag-electric fan ako at parati akong nagkakasakit dahil sa init, dahil sa electric fan, ngayon at least may budget na ako for aircon. So, nag-aircon ako, ganyan, kasi habang tumatanda, hindi mo rin kailangang i-deprive yung sarili mo, na kailangang tipirin yung sarili mo dahil mas priority mo yung savings mo. Kung mamamatay ka naman dahil sa sakit, paano mo gagamitin yung savings mo? So, that's how we live life, guys. Minsan, siguro yung percentage ng pagbabudget ko ay hindi katulad ng sayo. What more, yung mga minimum age earner na mas marami din silang expenses, pagkasya din pa rin nila dahil nga yung pamumuhay nila is in line doon sa kinikita nila. So, yung pamumuhay ko ngayon, simple, pero at least kahit papano na irao sa araw-araw. So, maraming nakaka-relate, guys, mga nasa kamag-anak ko na nasa probinsya na ganito nga, 40,000 ngayon kinikita ko as a full-time employee plus part-time YouTuber or vlogger, mayaman na yung 40,000. Hindi po, kasi nga yung expenses ko is kulang pa. Wala kayo nakita dyan sa budget ko na pamasahe pa uwing Bohol, pamasahe papuntang probinsya tuwing piyesta, pamasahe papunta sa inyo pa uwi diyan pag Pasko. Wala, hindi pa po, hindi kayo kasama diyan sa budget. Kaya kung sinasabi niyo mayabang ako kaya hindi na ako umuwi ng Bohol at hindi ako masyado nagpapadala ng pera. Kasi nga, to begin with, pamumuhay ko dito, may pamumuhay din kayo diyan. Kung kumakayod ako dito, kumayo din kayo diyan. Hindi porkit nasa probinsya kayo at may mga kamag-anak kayo nagtrabaho sa Manila, alam mo yun, hingi-hingi rin kayo. Huwag ganun, kasi nga, hindi po ganun kadali ang mga trabaho at mga expenses dito sa Manila. Dahil paglabas mo pa lang dito sa tinitirhan mo, ikaw na ang mawawalan ng pera. Piso, magkano ang minimum ngayon? 9 pesos yata or 8 pesos, magkano yung minimum ngayon sa pamasahe? Ikaw pa mismo mawawalan the moment na alis ka ng bahay, di ba? So kahit na nasa bahay ka, yung kuryente mo nagaran. So expenses. Ngayon kung wala kang income, now malulubog ka talaga dito, mamamatay ka sa Manila. Yan po ang katotohanan. Kaya lahat po ng mga nanonood, lahat po ng mga nasa probinsya, ito, actually yung video na to para sa mga kamag-anak talaga na akala nila is mapera ako. No. Wala po. Yung 40,000 yan kulang pa. Siguro, masasabi kong enough na siguro kung nasa 60,000 na yung kinikita ko buwan-buwan. Pero pag kumikita na ako ng 60,000 buwan-buwan, sumalamang kukuha na ako ng sasakyan at ng parking yan ng mga panahon na yan. So, hindi po ako mayaman. Simple lang. Kung kinakain ko lang po dito, ay bumili po ako ng sardinas, tuyo, at munggo, at bumili po ako ng kanin sa labas. Yun po ang buhay. So, maraming salamat. Sana it makes sense sa inyo na sa panonood ng video na to, medyo mahaba, pero alam ko marami kayo nakaka-relate. No? Alam niyo na kung ano ako at kung sino at paano ako muhay a simple lifestyle, di ba? Thank you so much for watching, guys. This has been Jonathan saying keep smiling because life is worth celebrating for. Kita-kita sa next video. Bye!